Ayan, ito yung aking mga snake plants. Kahit pala nasa tubig lang sila, ay pwede rin silang magkaroon ng babies. Ayan, ang dami oh. Ayan, hello everyone. Ngayon naman po ay isi-share ko lang itong aking mga snake plants na nilagay ko lang ito sa paso pero hindi siya lupa kundi tubig yung nakalagay sa kanya. Ayan, ginawa ko siyang water plant. Kasi kaya ko ginawang sa tubig lang sila dahil 'di ba minsan itong mga ganito kapitin din sila ng mga aphids. At saka dito sa amin ay sa lugar nila ay kulang na kulang sa araw kaya naisipan ko na sa tubig na lang muna sila ilagay kasi madali lang silang buhatin kung saan at madaling linisin. Kung sakaling magkaroon ng aphids, madali lang silang kuhanin, linisin. Ayan, di kagaya nung nasa lupa kasi mas ewan ko, masiyang ako pag nasa tubig itong mga snake plants. Mas nabubuhay sila, mas nabubuhay ko sila. Ayan, ang dami na nilang mga babies. Oh. Pero ito, iba-iba to eh. Pero bakit yung mga anak-anak nila naging batik-batik? Kahit na yung iba ay green lang, plain green, pero yung naging anak, batik. Siguro nalahian nalahian sila dito kasi meron din batik na magkakasama. Kasi sama-sama nga sila sa isang paso. O kagaya nito. Ayan yung babies nila. Ito naman yung may yellow sa gilid. Wala pa siyang anak. Meron pala ito. Ayan oh. Yan, tingnan ko kung ano yung lalabas na anak niya kung may yellow din. Ayan may siya may aphids nagkakadilaw na. Kaya lilinisin ko muna sila ng tubig, basa, pupunasan ko sila. At saka mamaya lalagyan ko nung minix ko na mayroong vinegar, mayroong neem oil. Saka nga yung dishwashing liquid. Yun lang naman yung ginagamit kong pantanggal sa mga aphids. Ito yun, iba yung dahon niya matulis. Ayan yung mga babies niya matutulis din. Pero may batik-batik siya Ayan, hihiwalay ko na lang to. Tapos, ito, magkaiba rin to. Wala pa siyang anak. Ito sana yung maganda Tapos, ito yung lang, parang plain lang tong isa. Plain green lang, pero ang naging anak niya may batik. Ayan, napunasan ko na siya linisan ng tubig. Ayan, ang cute nito. Cutean ako dito. Ayan, kaya nga kahit mga chipipa yung ating mga halaman, yung ating mga alaga, basta nag-enjoy tayo sa kanila at maganda sila sa ating paningin. Ayan, may siya. Meron siya doon nakasingit na aphids. Pero kapag siguro sa tubig siya nakatanim o nakalagay, mas mabagal yung paglaki nila, yung kanilang pag-anak. Siguro kung nasa lupa ito, tsaka kung nasa magandang pwesto, yung talagang maliwanag at natatamaan sila ng morning sun, siguro mas marami o mas maganda. Mas maganda yung magiging nila. Mas dadami yung anak nila. Kasi nga dito sa pwesto nila, dito sa lugar namin, hindi masyadong maliwanag yung kasi nga natatakpan. Wala na rin akong mapaglagyan. Kaya ayan, kung saan na lang sila dinadala. Kung saan yung may maliwanag. Ayan, kaya nga sa tubig na lang para kung saan sila maliwanagan, kung saan yung bright area,
doon ko sila nilalagay. Palipat-lipat ba ganun. Minsan syempre, sa dami ng ating ginagawa, hindi na lang natin napapansin. May mga aphids na pala, yung ating mga halaman. Kaya ayan, minsan, pag makita natin, ayan, namamatay na lang yung iba. Naninilaw na lang yung mga dahon nila. Ayan. Ito yung gusto kong mag-anak ito. At may tinimpla ako dito na yung may dishwashing liquid, may neem oil, tsaka may vinegar. Ito yung ipupunas ko sa dahon nila doon sa aphids at tsaka doon sa mga kuto-kuto. Ayan, meron din palang nag-anak itong isa na to. Ayan o. Hindi ko pa alam kung ano magiging itsura niya. At ito na yung ating pangalawang paso. Naging siksikan na nga sila. Ayan o, pwede nga rin pala silang magkaroon ng mga anak o ng mga babies nila. Ayan, naging siksikan na sila dito. O, nakakatuwa. Ayan, nilinisin din natin ito at aalisin na lang yung mga nanilaw ng mga dahon. Di ba dati, sikat na sikat itong ganitong mga halaman na noong panahon ng pandemya. Ayan, napakaraming mga halaman natin na nauso. At saka itong, sabi nga, kaya gusto ko rin itong snake plant talaga. Kahit na nga naninilaw o na madaling kapitan ng aphids, ay gusto ko talaga to. Kasi dahil, sabi nga, ito ay snake plant, kilala din bilang Sansevieria, na sabi ay nagbibigay ng oxygen tulad ng ibang halaman. At yung sinasabi na nagre-release ng oxygen kahit sa gabi. Kaya di ba maganda. Ilalagay daw doon sa, mas maganda na sa bedroom. Ayan, kaya maganda talaga ito nasa bedroom. Or sabi nakakatulong din ito sa pag-absorb ng ilang airborne toxins. Yung mga yun ay example, yung mga cleaning products, yung mga yun, mga pintura, mga varnish. Kaya siyempre mas maganda pa rin ito ay nasa bright indirect light para nga maging healthy. At saka mas active yung growth niya. Kagaya nga nito. Pero okay naman siya, di ba? Matataba, magaganda naman. Naging healthy naman sila, kaso nga lang yun nga, nagkadikit-dikit sila, kinulang sila ng hangin. Dahil nga, medyo hindi ko na napansin, napabayaan na siya. Kaya yan, ganyan, nagkaroon na siya ng mga kuto-kuto at ng mga aphids. Alam niyo naman, yung mga aphids na yan, hindi na mawala yan sa ating garden. Lagi nandyan yan. Kahit anong halaman naman gustong-gusto ng aphids, no? Yung ibang mga dahon nga, tingnan nyo sa ilalim. Kahit yung talbos ng kamote, kita nyo na magaganda siya, yung mga tanim naming talbos ng kamote. Pagtingin ko sa ilalim, meron ding mga aphids. Ayan, ito na po. Natapos ko ng hugasan ng tubig or punasan yung mga dahon. Ang ipinunas ko naman dito ay yung ating ginawang solution, yung may vinegar, may dishwashing liquid at neem oil. Ayan, para talagang mamatay yung mga aphids na yan. At pag nalagyan natin itong solution na to, hindi muna natin sila ilalagay dun sa naaarawan kasi para hindi manilaw yung kanilang mga dahon. Ayan, ito, nakatapos na tayo ng paglilinis ng kanilang mga dahon. O diba, parang, ayan, naging masaya na sila, naging masigla na sila. Luminis na kasi sila. Yung may mga babies nga pala iniwalay ko. Dito ko ilalagay sa plastic cup. Ayan, may mga naipon akong plastic cup. Nag-iipon kasi ako kapag may mga milk tea na binibili yung mga anak ko. Ayan, nagagamit ko. Ayan, dito ko ilalagay sa medyo mahaba. Yung mahaba din, ayan. Yung may anak siya kanina. Para matingnan ko or nasa liwanag yung niya para pag sumulpot yung dahon, madali ko siyang makita. Tapos yung iba dito na lang din. Since marami naman ako ditong mga pebbles, marami akong mga bato-bato, yun na yung ilalagay ko dito sa loob ng baso para yung mga kapitan ng mga ugat nila. Ayan. Mama on the go, YouTube channel.
na, preference din tayo. Mama on the go. Oh, mama ko, subscribe ka na, preference din tayo. Mama on the go. Mama on the oh. The go YouTube channel ko, laging on the go. Ayan, tapos na po natin lagyan ng mga bato-bato. Lalagyan naman natin sila ng tubig. Ayan, natapos na po tayo. Ito na ulit. Kaya ayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Sana po ay nandyan pa rin kayo. Ayan na yung ating mga nakabaso. Ililipat ko to sa mas maliwanag na area. Ayan. Oo. Meron pa ako ditong isa na matutulis. Hindi ko alam ito. Yung ID niya. Ayan. Parang ano siya parang hindi ko alam kung magbubulaklak na to or dahon niya yan. Ayan nasa tubig lang din siya. Ayan. Ayan. Sana flower na yan yung mga dahon niya ang tutulis. Ayan. Yung area na yan hindi yan masyadong maliwanag. Ayan. Kaya hindi ko siya malagyan ng ibang halaman. Mga water plant lang yung nakalagay dyan. Ayan, Kasi nga, hindi na siya nasisinaga ng araw. Lalo na pag ngayong panahon na to tag-ulan, medyo madilim na yan. Meron din ako dito, millionaire ba to? Millionaire snake plant. Mama on the go, YouTube channel ko, laging on